Ano nga ba ang positive psychology? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw, dito lang sa RCJ4 TV at kung bago ka pa lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong upload. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. This day we are talking about positive psychology. Ang positive psychology mga kaibigan ay tumutukoy sa ating mga kalakasan at pag-uugali na siyang pangunahing dahilan kung paano natin tinitignan ang meaning ng buhay. In short, ito ay tumutukoy sa mga magaganda at mga positive things na gusto nating maranasan sa buhay. Merong tatlong bahagi ang positive psychology. Ito ay ang positive subjective states, positive individual traits at positive institution. Okay, umpisahan natin sa positive subjective states. Sa bahaging ito mga kaibigan, ipinapaliwanag kung paano tayo nagiging masaya. Tulad ng pagiging relax natin, kumbaga sa madaling salita dito sa states na ito, yung comfort zone natin at kung paano tayo nasasatisfy sa tuwing nasa ganito tayong sitwasyon. Halimbawa, masaya ka kapag kasama mo ang taong mahal mo or masaya ka kapag napapasaya mo yung taong mahal mo. Dito tayo nakakakuha minsan ng mga positive emotions at pagkakaroon ng contentment. Ikaw ba kaibigan? Masaya ka ba sa ginagawa mo? Anyways, number 2, ang tinatawag natin na positive individual traits, sa parting ito naman, dito natin nararamdaman na masaya tayo sa mga ginagawa natin. Dito tayo nagbibigay ng mga kaalaman, mga motivation sa buhay tulad ng mga word of wisdom para lalo pang magpursige. At sa mga bagay na ito, nagiging matapat tayo. Halimbawa, kung alam mo ba ang tama, susundin mo ba yung mali? Ikaw na din naman ang makakapagsabi niyan sa sarili mo. And last but not the least is the positive institutions. Anyways, medyo paiksiin na lang natin sa part na ito. Kung ilalarawan natin ang positive institutions, ito ay pwede nating ihalin tulad sa mga tinatawag na social norms or yung mga bagay ba na katanggap-tanggap sa ating community, sa madaling salita bagay ang pakikipagkapwa-tao. At sa pamamagitan ng mga social norms na ito, ay nagkakaroon tayo ng positive na character development, katulad ng civic virtue na nakakatulong para lalong maging maunlad ang isang society, kasama din dito ang pagkakaroon ng healthy at masayang pamilya at sa iba pang mga aspect ng pag-unlad tulad ng pag-aaral at pagtatrabaho. Ngayon, paano naman makakaapekto sa pagkakaroon ng kriminalidad ang positive psychology? Anyways, hindi naman siya talaga makakaapekto kung ang alinman sa mga 3 dimensions or stage of positive psychology na ating napag-usapan ay hindi hihina or babagsak. Halimbawa, umpisahan natin ulit sa positive subjective states. Let's say, hindi ka masyadong nasasatisfy sa kasiyahan na nararamdaman mo. Sa madaling salita bagay kung nawawalan ka na ng contentment sa mga nakakapagpasaya sa'yo. Ganito ang mga pwedeng mangyari. Pwedeng humanap ka ng mas makakapagpasaya pa sa'yo. It's either bad or good things. At kung paulit-ulit naman itong mangyayari, ay pwede itong humantong na baka pati masamang bagay ay gawin mo na para makaramdam ulit ng kasiyahan. Pangalawa, pag nawawalan ka na ng word of encouragement or pagpupursige. Halimbawa, lagi ka na lang bagsak sa exam, or lagi ka na lang busted sa tuwing may nililigawan ka, or lagi kang nare-reject sa tuwing nag-apply ka sa work. Sa mga sitwasyong ito, pwedeng malihis ang isang tao patungo sa kriminalidad. Dito papasok ang mga tinatawag na subcultures, kung saan hahanapin mo ang halaga mo sa hindi tamang paraan. At pangatlo, kung na-involve ka sa pagkakaroon ng toxic community sa school, workplace at family, ang mga ito ay pwedeng parehong makaapekto sa kaisipan at kalusugan ng isang tao na pwedeng maging dahilan kung bakit sila na-involve sa paggawa ng krimen. Anyways, dito na po muna matatapos ang ating maikling usapan tungkol sa positive psychology. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. At kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like, share at subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads.
So hanggang dito na lang mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi at maraming salamat ulit sa inyong lahat at God bless at hanggang sa muli.